may buntag ni mo sa mga kauban. Oh, may buntag. Gusto lang ni masayod sir sa kuan atong naibaluan ko na doon na mag-monitor na skill diri sa ato ang area sa Pangilbi, especially sa Usami, sa Tanggo, sa Lanao. Gusto lang ko ako ang information ikan sa inyong opisina. Ang sa linya tabuan. Actually, ang fiscal na hitabo sa ato sa Tangub City ra nya dili may maka-report about sa Lanao. Okay. Tangub City ra din nahitabo to siya 9 Saturday. Dayon magbase ra mi sa resulta atong water quality monitoring mo ra among i-report pod. Okay. So, kisa may ato makuha ang actual information sa Si Sir Roy ang ato ang head sa laboratory sa regional office. sa full name din mo sir sa kanton mo. Si John Roy N. Obsine, sir. OIC sa Fisheries Integrated Laboratory Section sa BFARTEN. So far sa malasin niyo ang kuan examination sa laboratory sa kakag na information sa katawan. So, human sa atong itong investigation namo, sir, namin na issue gahapon. Gahapon lang yun po, na-post sa BFAR nga page sa local advisory. So, akong basahon, sir, sa inyo ang kaning local advisory nga na-issue sa BFAR. May tungod sa natala nga pag-usab sa color sa tubig sa Tangub City, Misamis Occidental o kauban na po dana ang katong fish kill. So, ang maong pahibalog ipagawas kabahin sa namatikdang pag-usab sa color sa tubig sa baybayon sa Barangay Silanga, Tangub City. Ang mga sample sa tubig nga gikolekta para sa pag-ila sa plankton o gisusi sa BFAR napakita nga adunay presensya aning duha ka klase nga plankton kaning Gymnodinium species o Pleurosigma species. So kani sila nakita ni sila nga medyo daghan gyud sila atong panahon na. So isip usa ka pag-amping sa lakang ug samtang nagapaabot sa resulta gikan sa BFAR Central kay magpadala man mi og sample dito sa mga shellfish para i-check nato kung kato nga plankton toxic ba to para sa tao kay naamang koy mga plankton nga delikado para sa tao pero napoy delikado sa tao pero delikado siya para sa kinaiyahan o para sa itong mga isda po. So maghulat mi ato para kung nanay result para sa paralytic shellfish toxin analysis. Ginasugyot sa publiko nga likayan ang pagkaon sa patay nga isda o shellfish gikan sa apektadong lugar. Luwas gihapon mukaon sa isda, squid, alimango o ulang basta presko, limpyo, tangtangon ang tanan nga lamang loob ug lutoon pag-ayo. Gihangyo sa mga publiko nga likayan ang paglangoy o bisan unsang kalihukan sa baybayon samtang padayon pa ang kanang matikdan nga pag-usab sa kolor sa tubig o kanang napay mga fish kill anang napita. So ang LGU ug uban pang kauban nga ahensya magpadayon sa o ang BFAR magpadayon sa pagbantay o pagsusi sa kahimtang sa tubig aron maprotektahan ang panglawas sa publiko nga mga matang sa isda o panginabuhi sa lokal nga komunidad. So mao na ang kuan sa ato sa local advisory, sir. Among napagawas pod. Naabot ka na siya sa page sa BFAR. Pwede mo pasabot sir katong resulta? Kung pasabot ato gyud. So kanay sir, ang panghitabo ana sir, kani manggong namatikdan nga kan fish kill. So before naadoy during some investigation na mga namatikdan nga pag-usab sa color sa tubig. So kanang pag-color sa tubig usa ka na posibilidad nga naay algal bloom or kanang mga algae, kung gitawag nato algae kanang mga microscopic organisms na sila, di nato makita sa tong mata, makita nato pinaagi sa microscope. So kana ang mga microalgae or kanang mga algae nga atong makita diha, klase-klase ka na siya, dili lang na isa ka species. So lain-laing species na siya. So naay mga species nga makadaot siya sa tao. Pinaagi sa pagkaon ana sa mga shellfish. So ang mga shellfish nato, mga filter feeders man sab kana sila. So kanang sa ilahang pamaagi silang pagkaon as filter feeder, pagka-filter feeder nila, suyupon nila ang tubig, maapil katong mga algae nga makuha nila. So katong algae nga naay toxin, masulod sa shellfish, kunya kung katong nga shellfish makaon sa tao, madawat ang tao. So mao tong among i-check kung katong nga algae species nabatoy toxin
unsa to siya klase nga species. So kato nakita namo kaning Gymnodinium sp or Pleurosigma sp. Ang kaning Gymnodinium sp dili tanan toxic, pero naay mga certain species nga toxic. So mao tong magkolekta mi og sample sa species ay sa shellfish para mao mong ipatest kung naabay toxin. Pero kaning Pleurosigma nga species, safe ra kani siya para sa shellfish. Pero kung mao lagi to, kung masubraan kadaghan, kung magbaga gyud kaayo siya sa dagat, makaapekto gyud siya sa ato ang mga kinayahan labaw na sa mga isda. So mao ang mag-cause og fish kill. So pinaagi sa pag-cause ana sa fish kill, kani nga mga algae kung daghan kina sila, butang nato tungod sa kainit. Kay kaning mga algae ilang karakteristik ana ura gyapon tanom. Manginahanglan na sila og mga nutrients og ang kainit sa adlaw. So kaning mga nutrients, for example kaning nutrients nga nitrogen, phosphorus, kana daghan na siya presensya na sa dagat, kay unya maayo ang kainit, maayo ang temperature para sa iya, so managhan gid sila. So pagdaghan na nila, pag-abot na nag mga gabi or kadlawon, mga matay ra pud na sila. Magkuan ang nya kanang process ana silang pagkamatay, ma-decompose man na sila. Pagka-decompose na sila, katong mga bakterya sa dagat nga mag-decompose sa ilaha, magamit na sila og dissolved oxygen or oxygen sa dagat. So kada dayon nga dissolved oxygen, mukumpetensya dayon na ang mga isda ana. So paggamit sa bakterya og dissolved oxygen, maubos ang dissolved oxygen, ang mga isda nang kinahanglan pud og dissolved oxygen, maglisod na pud sila og ginhawa. So mao dayon na pag-abot ana mga kagabi, pagkakadlawon, ubos kayo ang dissolved oxygen ana. So mao dayon to labaw na kung ang isda daghan sila sa isa ka fish pen or fish cage, mag-ilog sila sa pag-decompose sa bakterya, mag-ilog sila sa oxygen. Mo tong isa sa rason, pwede nga rason nga magka-fish kill. So pagkabuntag, pagkahapon mamatikdan din nato nga gaynahinay na sila kamatay o kanang mo dito ang posible nga rason pud sa fish kill. So kung ano yung mga algae, doesn't mean na polluted na atong Dili. buong mga parte sa Pangilbe. dili sir, kay ang kanang algae sir usap pud na sila sa natural na lagi na sila nga naa dira sa dagat, kay isa na sila sa mga pagkaon pud sa ato ang mga marine organisms. Pero ito yung mga specific area sir nga makakuan, mga tapos publiko, asa gito dapitan na igo sa pangkuan fish kill. Based sa na-report sa amua sir, sa among mga naimbestigahan atong Lunes karong simanaha, ang among naimbestigahan ang coastal area sa Tanggob, coastal area sa Baroy ug sa Tubod, kay mao ang nag-report sa amua. Mao ang nilang nabantayan nga nay mga inana nga panghitabo. So far diri sa ato sa Osamis wala tayo nga kabalatan niya. So may Kana pag-abot na ng abutang sir, kay ang ato manggong dagat wala man tay coral sa tong dagat. okay. So kana siya natural phenomenon man gyud na siya. Posible nga ang kanang nga panghitabo kung sa isa ka bay pod magtabok-tabok na siya. Mao nang giagwat na mo tanan ang mga LGUs nga dool ana nga mga areas mga sa tunay tabo nga magbantay-bantay lang pod silang kadagatan, kay in case pod nga na sila mamatikdan nga kanang mga discoloration na pod or fish kill, pwede nila ma-report pod dayon sa amua para among ma-actionan og adto dito ug makahimo pod mi og another local advisory kung asa to specific nga area nga nahitabo na sad, kay para makabantay po ng mga tao o ang komunidad. Tubod o Baroy sir, sa ibang monitor, moray cost, moray. Isa na sa mga posible gyud nga mga cost sir, kay kanang during sa among investigation na investigate may kanang adlaw naman nga kanang dili man wala namo nakita ang unsay mga panghitabo sa niaging gabi o sa kadlawon nga posible niubos gyud ang dissolved oxygen. Unya katong mga pipila ka adlaw nga wala na report sa amua, wala na tuan nga nabantayan nga pag discoloration sa tubig, mao na pud tong nagsugod. So mao gyud ang possible gyud nga cause na nagkamatay ang mga isda. Ato naklaroon sir nga katong nangamatay ang mga isda gikan katong mga fish cages no sa Tanggo, sa Baroy ug mga Sa fish cages sir ug naapoy mga namatigdan sa wild, sa gawas sa mga fish cages. Oo, mga kitong ug mga ibis. So sa pagkakaroon, ang para sa naglantaw na to karon sa kwantel, doon na mo post na nag-comment sa social media na malakas na dito tawag isda sa ida komento niyo namin. Oo. So mo to no kato kung giingon ganina pod katong sa ato ang local advisory, makita nato sa BFAR Northern Mindanao nga Facebook
Kung pinagong sa isda man gani, kung makita ninyo nga kanang patay na nga isda, mo inyo na plano kaunon ng mga tao ana, dili gyud na siya namo i-recommend nga pwede kaunon kung patay na ang isda. Kung na mga patay ato lang ilubong diretso kay wala man ta kabalo unsa gyud ang specific nga hinungdan sa pagkamatayan niya nga pwede pod mag-cause sa ato og mga secondary siguro nga mga sa tawa na infection kung sa manggani. Pero kung kanang mga isda nga mga presko, kanang gikan lang kanang sa panagat, pwede gyud kayo nato kaunon, safe gyud siya kaunon as long as limpyuhan lang gyud po nato ayo ug lutoon lang gyud pud og sakto. Nari po siya sir kay kasagaran itong umpra na sa merkado. Kung saan ito pag-monitor nga kanang isda sa merkado, ano siguro dis gibaligya sa mga labasira nga kuan na siya, dili ni siya ikan ka na nalutaw sa dagat na ikaw sa fish. Kana akong kuan sir naman pud tay kanang ga-monitor sa atong mga merkado no sa BIFAR sa sa LGU o BIFAR na naiga-monitor sa itong mga merkado sa ilang mga kuha ng mga isda kung asa tugikan kay para maka-ensure po ta og safety po sa itong komunidad sa ilang mga gipangpalit o gipangkaon. Normally sir kanang maiko sa kuan kanang tide. Ano say kuan sa una ba tayo monitor nga kuan sa isda kanang bako ba siya bisa makuha siya mga buhi pa. Doon na ba siya kuan? Ang monitor na nga kanalitan kinani mga amoy ba siya o abot sa merkado pwede ba nato makuha? Dili ginato na may balanse laban na kung ang pagkuha nato sa isda nalimpyuhan siya naugasan. Pero wala po na problema gyud sir kung as long as presko ang isda wala gyud kuan. Ang ato ang bantayon gyud ani is kanang sa mga shellfish, mga kinason, mga kanang tahong kay mao gyud kana sila ang isa gyud sa kanang makakos gyud sa toxic kung naamang gani sa tao. Ang isda malimpyuhan lang og sakto, makaluto og sakto, walay problema siya kaunin. Safe to say nga pagkaroon dili lang sa tao kaon mo kanang mga kinason. Oo, kana sir, dili sa lang gyud. Dili mo kaon, dili manguha sa dagat kung katong dagat nga maapektado. Pero kang sa mga duol nga mga munisipyo, mga duol nga mga syudad, magbantay-bantay lang gihapon kay kani gyud atong dagat isaram gyud ni kadagat. Posible gyud nga magtabok-tabok kana siya kay ang dagat galihok man ang yang current, so maano dito nga area, maano diri nga area. So mao lang gyud ang bantayon. Labaw na karon nga ating init gyud. Pabor kayo sa mga algae kay mao man gyud na ang mura man na sila tanom nang inanglan og init og kanang itong nutrients kanang murag kanang para mo fertilize sa ilaha, magpadaghan sa ilaha. Sir, pilit sa atong monitor sa entero probinsya, sir. Dura ba tayo ng monitor ng mga lungsod outside sa Pangilbay na doon ay naiguan ni nakawan? So far wala sa pagkaron wala gyud kana ra yung Tangub City, Barangay Silanga. Isa ra pud ka unit sa Pispin nga naay kuan naapektuhan anang Ikan ba kanina nga kuan before sa ato ang Pangilbay Bridge Oo. lugar ano ato napita ra pod. So far sa imong monitor sir, balog na tayo sa sa Misco. Kani ba pinakaunang higayon nga dunay matay ng mga isda? dili na naanay mga higayon pud nga naay mga patay pero ingon ay ra gyapon nga mga sitwasyon di ba bong katong nga pud patay itong una katong pagkuan sa Balinghasag sa unang time nito 2014 ba? 14. Way back 2014. So, Amot yapon diri katong may retail exploration yapon sa tubig. Paingon sa Balyangaw tong pero na Kinahanglan monitor sa tuiga dito tama ko kabiya sa kuta. Ito na address. 21 every time 2019, 2018. Kami tinawag kanto sir. Kato sa Usamis. Sa Usamis sir. Unang dagat. Kato kuan gyapon to kanang itong gidudahan nga dugo. Plankton gihapon to siya. Kay kani magong plankton sir, murag gyapon tanong nga lain-lain color. Depende na sa chloroplast nila kung unsa ang color ana nga algae. So magdepende kung daghan ka na sila, maklaro gid ang color nila. Nay mga plankton nga brown, nay plankton nga pula, plankton nga green,
So kanang mga brownish red mo na mga klase-klase nila nga color no nga kung gagmay kina sila tanaw nimo sa microscope makita nimo kung sa dagat lang nga daghan jud kay sila baga maklaro gid ang mautro gid ang color sa dagat. Ito mo dyan, wala ka resulta sa central. Oo, okay. Resulta sir, kila ka adlaw ko na ko kay pala. Magpadala pa mi sir karong si Manaha among ipadala ang katong shellfish nga sample. Among mas kuan nga mga isa ka semana siguro atong makita sa ang kuan. Dayon padayon pagyapon ang pag-monitor ana sa kadagatan. Kay dili man pud namo di pud mi diretso makalift kani siya nga advisory murag giban gyud namo nga dili sa magkuha sa mga shellfish. So sa mga pila ka semana siguro nga observe nato nga wala na gyud, wala na ni balik tong discoloration sa tubig. Mag-issue na pud mi og advisory nga lifted na to nga ban. So pwede na gyud pwede na pud manginhas, pwede na manguha og shellfish. Pero sa isda wala gyud problema sir as long as malimpyuhan gyud ayo o kanang presko. Salam. Kung sa advice mo sa ganung mga nalagyaw mga binuwi na mga kaya ka po kung ila kong nilubog diretso siguro hindi makita ng tao o pagsisigil lang sa mga pero aron mapaimalugin ba ang hindi ka matrigger po sa mga tao nga ng rutaw o mga isda kagisan dito sa isa ka Ako nakita ko muna. Oo. sa mga sa iyong advice na mga nalagyan itaw nga dili posible po na kung di papanit ba Gilabay ra nila sa gawas. Okay. So kanang inana pag naaga ni ma-observe nga kanang nagkamatay ng sugod, mas maayo gyud atog yung pangwaon gyud sa dagat. Unya ilubong sa saktong nga lugar, layo sa kanang mga other bodies of water, layo sa mga tawo na kanang sakto pud kalawmon nga paglubong kay aron kato siya mag-decompose or pud siya dito sa yuta. Kay kung ato magud nang pasagdan ra, ilabay lang sa dagat, ilabay sa daplin, makakos magud na siya og kanang dili pud maayo sa ato ang kinayahan. Sa maapektuhan pud ang mga komunidad kay ang baho niya o malata dira so langawon. Mas maayo gyud i-dispose sa maayo nga pamaagi. Ilubong sa maayo nga pamaagi or kung sabay kanang sakto nga pag-dispose nga ilahang mauna-unaan sa para dili maapektuhan ang komunidad. Dili magpanik pud. So para sa pamutros nga nagulay mga tapat ng mga fish Oo, sir. niya affected. Pwede pa po nga i-harvest na lang to sa kung wala pa naapektuhin yung mga Kung wala pa man naapektuhan gani sir, then makita nila nga okay ra man gani, pwede din sila magpadayon. Pero kung makabantay na sila nga medyo mailan maguna nila ang isda nila nga medyo kahingalo na. Kana then makakabantay sila na utro ang color na pud sa tubig kana dayon basin na ibang posibilidad nga mag-algal bloom na sad, pwede pud sila mag-emergency harvest sa ilahang mga fish cage o fish pen. advice lang ko siya, no? Kaya to, final words na lang message mo sa tanan sa Ay, kuan. So, final message lang. Kato, ayun lang ginato ang ato ang kadagatan pod, ang bingan nato kay mao man pud na ang ato ang isa sa source nato sa ato panginabuhi o sa pagkaon sa mga sa atong komunidad. So, magbantay-bantay lang pud ta kung nay mga inani nga incident pod og nya i-report lang sa LGU o sa mga mayong sa asa nga ahensya dapat nato ma-report apil sa BIFAR. Sir Felix. Kinahanglan gyud nga dili lang ang local government units ang magbantay ana nga mga panghitabo kundi labi na gyud katong mga coastal communities katong mga lumulupyo sa coastal areas nga magbantay-bantay gid sila nga anhaon niya na sa ilang lugar na red tide mo report dayon sila sa LGU aron ang LGU pod mo report po sa BIFAR for monitoring. So far, sa ikasulti mo sa mga service noon, ang may bata mo balakay. Dili ta angay mabalaka ani kay super ang Tangub City pa man ang naa. Kibali ani karon kanang barangay specific gyud sa barangay Silangga. Then isa ra sa Kapispin ang nahitabuan. So ang importante lang nga dili ta mukaon og patay na nga isda. Presko gyud then limpyuhan ayuhon pud pagluto. Okay, ayos.